Pwede natin itong ipanlaban. Taob nito ang American Lemon. Napakaasim, pero ang biyayang hatid, napakatamis. Kahit bulinggit ang mga bungang ito, oras na pigain, siguradong mapapangiwi ka sa asim. Pwedeng gawing juice, sausawan, o hindi kaya pampalasa sa iba't ibang putahe. Ang small but terrible na tanging sa Pilipinas lang tumutubo noon, pero lumaganap na rin sa ibang bansa ngayon, ang kalamundin o kalamansi. Sa 7th World Marmalade Championship sa United Kingdom nito lamang Pebrero, isang palamang gawang Pilipinas ang ginawara ng silver medal dahil sa pambihirang tamis-asim na linamnam nito. Pinataob lang naman ng mahigit 1,700 entries mula sa iba't ibang panig ng mundo ang calamansi marmalade ng British chef na si Robert Harlan na nakabase sa Bacolod. In the competition, the judges said it was a very unusual taste because the taste of calamansi is not known in Europe because it's not a local fruit there. Taliwas sa akala ng marami, hindi gulay ang kalamansi, kundi prutas. Maliliit at mababa lang ang puno. Kamag-anak ito ng kahel at suha. Tinatayang mahigit 100,000 metrikong toneladang kalamansi ang inaanib dito sa atin taon-taon na ini-export sa iba't ibang mga bansa sa Asia, sa Middle East, pati na sa North America. Ang probinsya ng Oriental Mindoro ang itinuturing na kalamansi capital ng Pilipinas. Kalamansi Mindoro, bili na, murang-mura ang kilo. Tinatayang umaabot sa 17 milyon na puno ng kalamansi ang namumunga rito nang walang palya sa buong taon. Ang 6 na ektaryang kalamansi farm ni Mang Victor sa Calapan City, 5 dekada na raw nagbubunga ng maaasim pero matatamis pa ring bunga. Dahil sa katas ng kalamansi, napagtapos niya ang kanyang 3 anak sa kolehiyo, nakapagpundar ng bahay at ilang mga sasakyan. Hindi raw biro ang pamimitas ng kalamansi, mahapdi sa mga daliri. Kailangan daw kabitan ang hinlalaki ng talim na gawa sa tansan para mas madaling makapamitas. Tinatayang 70% raw ng supply ng kalamansi sa buong Pilipinas galing ng Oriental Mindoro. Medyo mataas yan kasi ang per kilo ngayon, pagka lean months, inaabot siya ng mga 40 to hanggang 80 ang per kilo. Mga lokal na sangkap ang gamit ni Chef Jack Laudico sa kanyang mga chocolates. At isa sa kanyang best-seller, may kagat daw ng tunay na asim, ang Calamansi Chocolate Truffles. Matapos magtunaw ng dark chocolate, sunod na tinintahan ni Chef Jack ng berde at dilaw na liquid cocoa butter ang molde. So next natin, ibubuhos natin yung tempered chocolate sa mold. Ibubuhos ito. Pag nag-set na siya, yung chocolate na to, pwede na natin ipasok yung filling. Ang palaman, gawa sa white chocolate na tinimplahan din ng kalamansi. Lagi ko siya tinitikman kasi iba-iba yung level ng asim ng kalamansi. After that, pag nag-set na yung filling, lagyan na natin siya ng
chocolate din na pang seal. Eto na, nag-set na siya, so pwede na natin siyang tanggalin sa mold. Ang calamansi chocolate truffle ni Chef Jack nagkakahalaga ng mula 220 hanggang mahigit 1,000 pesos. First time ko nakakain ng ganito. Sarap. Hindi masyado nangingibabaw yung asim. Sakto lang. Pure asim siya na may flavorful. Hindi yung, kasi yung lime na observe ko lagi, may halong pakla. Ito yung calamansi, wala eh. Malinis yung lasa niya. Very refreshing. Para naman umangat sa iba ang lasa ng mga cake ni Caroline. Bukod sa paggamit ng katas ng calamansi, sinasamahan pa niya ito ng ginadgad na balat nito. Ito raw ang sikreto ng kanyang mga cake. Katulad ng calamansi dakwa at calamansi chocolate kiss. Ang katas ng calamansi, ihahalo sa asukal at itlog. Ilalagay na natin ngayon yung butter. At ang pampabango, balat ng kalamansi. Pag lumamig, ipapalaman ito sa chiffon cakes at babalutan ng whipped cream. After natin makoat yung cake ng whipped cream, pwede na natin lagyan ulit yung natitira nating calamansi filling. Ang calamansi chocolate kiss nagkakahalaga ng 650 pesos. It's the best thing I ever tasted. Advantage yung pagiging di masyadong maasim ng calamansi. Kasi tayo mga Pilipino, takot tayo sa maasim na mga pagkain. Dahil sa nanunuot na linamnam ng kalamansi, bagay na bagay itong pambalanse sa mga putahing hindi pangkaraniwan ng sangkap, katulad ng pasta with spicy tuyo ni Chef Jonathan. Iba talaga ang lasa ng kalamansi. Iba yung asim niya kung ko-compare mo siya sa lemon or sa lime. Kung mga kasing kalamansi, maasim siya pero may tamis yung lasa niya. Pwede tayong gumamit ng dalawang klaseng tuyo. Pwede yung regular natin na tuyo or yung tatawag natin smoke na tuyo. Kailangan munang pigaan ng katas ng kalamansi ang hinimay na laman ng tuyo. Nilagyan ng kaunting pulot. Igisa sa bawang, sibuyas at chili flakes. Halo lang yung halo. Samahan ng calamansi juice, timplahan ng asin at paminta, lagyan ng mantikilya, Siyempre ang ating tuyo. at sariwang dahon ng basil. Ihalo sa nalutong pasta. Kain na. Bagay pala yung calamansi with tuyo, maanghang. So, sobrang sarap. First time akong nakatikim ng pasta na may calamansi. Pwede pala, masarap po. Sa bagsik ng katas ng kalamansi, tsak, mapapangiwi ka sa asim nito. Pero oras na mahuli naman ang tamang timpla sa ano pa mang pagkain o inumin, siguradong mapapangiti ka sa sarap. Susunod, Pilipinas. Aligaga kay Lady Gaga. 100